So ito'y maliwanag na tapos na rin ang paghahari-harian ng mga katulad nating si Marcoleta sa Kongreso. Tapos na rin po kayo. Okay? Marami na kayong nakatapat. Marami nang nagsulputan na magagaling na kongresista na kung tutuusin, yung dunong nyo ay walang binatbat. Kaya masaklap yon. Ganun po talaga. Kasi kung ilang taong ka na rin na naghari-harian bilang kongresista, parte ng majority. At yun nga, hindi makakalimutan ng taong bayan ang ginawa niyo sa ABS-CBN, mga hinayupak kayo. Ang sarap panoorin kung paanong nanlumo itong si Marcoleta doon sa kagustuhan nga niya, okay, na ipa-terminate ang budget hearing at aprobahan na lang kung ano yung proposed budget na hinihingi ng Office of the Vice President. Napakasarap pakinggan, inulit-ulit natin kung paanong nanalo yung mga kongresista na ginagawa ang tama at ang kanilang mandato at trabaho. Yun. So, ibig sabihin, wala nang masasandalan ang mga katulad ni Marcoleta. So, talagang palubog na rin. Tandaan po natin, ang mukhang ito na nagpasara, isa sa mga nagpasara sa ABS-CBN at ang kanyang mga alipores. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nanghihinayang sa pagkawala ng ABS-CBN bilang naging tatak na ng ating pagka-Filipino ang istasyon na yan. Dahil sa pagiging aktibo sa mga public service at syempre nga, entertainment, balita, lahat na andyan na. Yun nga, madalas kong sabihin tatak ng pagiging Filipino natin ang ABS-CBN. Kaya kung ikaw ay hindi maka-ABS-CBN, hindi ka Pinoy. O isa pa, etong isa pa na magaling na kongresista na sinabon etong si Marcoleta dahil sa kanyang maaanghang na salita. Ang kapal ng mukha, alam nila sa sarili nila na sila ay kakapiranggot na lang dyan sa Kongreso na kumakampi at ipinagtatanggol si Sara Duterte. Pero ang yayabang pa rin, talaga lang. Hindi kayo natakot, hindi kayo naalangan. Ang tibay ng sikmura niyo po, Mr. Marcoleta. I would like to remind our colleague, Mr. Marcoleta, na yung kanyang mga ginagamit na terminology ay improper at hindi tama. Ayun, dapat lang talagang suplahin. Kung hindi tama ang ginagawa ng isang kongresista, suplahin ang mga kongresista na mas alam kung ano yung tama. Yan naman ang dapat mangyari, di ba? Tignan natin To insinuate that my colleagues and us who validly and wittingly want to pose valid questions regarding the office of the Vice President is unacceptable. Dahil totoo yung mga questions nila. Lahat yun ay valid. Kung nanood kayo ng ibang budget hearing ng ibang ahensya, mas mabusisi pa kung titignan, kung tutuusan. Pero di ba, nakakasagot naman yung mga pinuno, yung mga namumuno sa ahensya na yon. Talagang magigisa ka kung yun yung tamang term. Talagang isa-scrutinize, talagang hihimayin ng mabuti dahil yan po ay pera ng taong bayan. And take note, yung mga tanong na yan, galing sa mga representante ng mga kababayan natin, yung mga kongresista. So, yun nga, imbes na protektahan itong si Sara Duterte, dapat daw ay kumbinsihin na lang itong si Vice President niya na dumalo sa pagdinig upang bigyang linaw kung saan napunta ang malaking pondo ng OVP. At yung no-show nga na itong si Vice President ay totoong malaking insulto yan. Okay? Malaking insulto yon sa institution at inisip siguro na sa Sara Duterte na mas mataas siya sa mga kongresista. Nakalimutan niya ata na pantay, 'di ba? Executive, legislative, at syempre ang judiciary. Hindi ba alam yan itong lawyer na mukhang baka kasi talaga hindi totoong lawyer itong si Tambaloslos. So ayan, kailangan ng bayan natin ang mga kongresista na katulad nito, na katulad ni Jinky Luistro at marami pa pong iba, na handang gawin ang kanilang mandato, handang labanan yung kuno ay tradisyon na gustong i-insist niya o ini-insist nga natin si Marcoleta. Good luck!